Ang katanungan naman po natin ngayon ay tungkol sa ano ba ang multa at kulong kung ikaw ay magtuturo ng professional subject kahit wala kang karapatan na magturo. Ito po ay katanungan ni Franco. Para sa iyong kaalaman, ang iyong katanungan ay tinatalakay sa Section 35 ng Republic Act Number 8495 o mas kilala sa tawag na Philippine Mechanical Engineering Act of 1998, kung saan nakasaad ang Section 33, Field of Action Authorized for each category. So, ayon sa nabanggit na profesyon ng batas, ang mga kwalifikasyon o kwalipikadong magturo lamang ng professional subject sa mechanical engineering course ay ang mga lisensyadong mechanical engineers o individual na mayroong master degree o doctorate degree sa mechanical engineering lamang. Ang sinumang lalabag sa nabanggit na profesyon ay maaaring patawan ng parusang multa o pagkakulong sang-ayon sa Section 42 ng Republic Act Number 8495 kung saan nakasaad ang Section 42 penalties. In addition to administrative sanction imposed under this act, any person who violates any of the provision of this act and its rules and regulation shall upon conviction be penalized by a fine not less than 50,000 pesos nor more than 200,000 pesos or imprisonment not less than 6 months nor more than 3 years or both. Fine and imprisonment at the discretion of the court. So malinaw dito na pag hindi ko po kayo isang master degree or doctorate degree ng mechanical engineering, wala po kayong karapatan na magturo bilang isang mechanical professor sa isang university. At ito po ay may kaparusahan na 200,000 na multa, 3 taon na pagkakulong kung ikaw ay magtuturo na hindi ka doctorate or masteral. Ayon yan sa Section 35 ng Republic Act Number 8495 o mas kilala bilang Philippine Mechanical Engineering Act of 1998. So, to avoid na makulong ka at magmulta, wag na po kayong magturo ayon sa Section 42 ng Republic Act 8495.